Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Nung napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun. Nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Kupoy, sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptop, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Ipinatutupad ng San Carlos City Government ang 4-day on-site work week sa bisa ng Executive Order No. 045 Series of 2026 bilang pagtalima sa Memorandum Circular No. 114 mula sa Malacanang. Ang temporary office hours ay mag-uumpisa alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Huwebes. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan para tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyo publiko, may mga tanggapan na mananatili ang regular operations nito, Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang dito ang City Treasurer's Office, CDRRMO, Waste Management, POSO, Ambulance Drivers, Operations Division ng City Veterinary Office, ang Market Division, Business Permit and Licensing, Civil Registrar, City Library, Information Office, Population Office, City Health Office at mga Rural Health Units, Social Welfare and Development Office, GSO at Election Office. Manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan para sa mga news update mula sa San Carlos City, Pangasinan. San Carlos, maayos. Patuloy na palalakasin ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense. Sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital, sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unting ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Vico, layo nitong lalong mabigyan ng kalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya kasabay ng pagdiriwang na UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng pagamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Vico sa karagdagang pasilidad na tiyak na lalong maihatid sa pagamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa pagamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Okay. Special edition na programa tayo Early in the Morning, Karma Health Option. Kasama na po natin si Dr. Glenn Soriano. Good morning, Doc. Good morning, partner Orly. Good morning sa lahat na nakikinig na naman dito sa DWIC. At good morning din sa lahat ng nanonood sa ating live streaming worldwide. Sana naman mag-communicate kayo rito sa amin sa yung mga nararamdaman yung benepisyo galing dito sa Karma Pilipinas. Ito, buti itong si Dr. Glenn dahil sanay na sa paglalakad dito hindi pa tumataas ang presyo ng gasolina. Talagang naglalakad na ito dahil yun ang kanyang exercise. So, ngayon, mas lalo ngayon. Tumindi ang paglalakad nyo, Doc, dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Wala, no choice kasi ko. It's either gamitin mo yung sasakyan mo, mahal ang gasolina, or maglakad ka na lang na kahit malalapit lang. Ako nga, sabi mo nga, sanay naman ako sa lakad Parang hindi ako naninibago sa lakad nung nasa, yung bakasyon ko na isang buwan, ang average ko na walking, yung nakikita sa mga yung athletic mga watches dapat maka 6,000 steps ka every day at least. Ako nag-average ako ng 20,000 steps a day ganun. Kaya yung mga ibang hindi sanay maglakad baka 5,000 steps pa lang kinakapos na. Ang problema natin ngayon, Doc, ay itong mga asthmatic. Siyempre halos walang masakyan, maglalakad dyan, tapos ang alikabok. Yes. Magandang topic natin ngayon, itong asthma. Problema talaga ito mga tagtuyot na panahon nga. Mainit na nga, so lumilipad ang lahat ng tinatawag natin allergens na yan yung mga triggers ng asthma. So, ay compounded naman ng yung mga triggers during itong season ito. Unang-una nga yung mga alikabok, mga pollens, tapos yung heat na naman. Ito, parating na naman ang mga heat waves.
Ito yung mga, anong tawag nito, yung dumarating ang mga, yung heat stroke. Ganon. So yung mga asthmatic, very sensitive sa mga temperature changes eh. Itong nakaraang taglamig, di ba? Nagtitrigger ng asthma yan. Ito na naman, katatapos lang ng yung cold streak, pasok ka agad ang mga heat streak naman. Ito, nasa balita na naman nung isang araw, dagupan na naman. Nakapila rin sa hottest area sa Pilipinas. Oo, tayo talaga ang nangunguna dyan sa mga yung tinatawag nating mataas na mainit na temperatura. Dagupan City halos ang nangunguna dyan. Yeah, so advice ko dyan sa mga asthmatic na yan, i-prepare nyo ang mga pre-medication ninyo. Alam niyo yung mga inhaler dyan. Kung medyo matagal-tagal inhaler nyo na nasa bulsa ninyo, ay palitan ka agad ng bago para laging handa. Anong tawag niyo, mga Boy Scouts. Kasi mahirap yung pag meron kang initial symptoms ng asthma, yung hirap ka na huminga, patatagalin mo pa, mas kagrabe yan, aabot ka na emergency room. Kaya within the first 30 minutes, kung medyo sinumpong na yung difficulty breathing, di ka makahinga, okay, inuubo, mga ganyan, ka agad, yung tawag doon, inhaler, inhaler ka agad. Tapos kung ito sa mga taginit, kung pwede, iwasan lang yung direct sunlight, iwasan din yung oras na 10 a.m. to 3 p.m., dapat lilim lagi o kaya sa loob o medyong cool environment. Mayroon tayong kakilala na may asthma. Kausap ko lang last week. Pero talaga makikita mo gumaganon. Mataas yung balikat niya. Ngayon, nabalitaan ko na, namatay na lang kahapon. So, yan? Secondary dun sa Well, sa akin, katulad na diniscuss ko rin previously sa mga asthma episodes natin is, ang conviction ko rin talaga, nobody should die from yung asthma. Okay? Pero hindi natin maiwasan talaga yung tamaan ka ng asthma, yung initial symptoms, asthmatic ka na nga, tamaan ka, tapos meron kang asthma for a long time, kaya nga tawag natin chronic disease itong asthma. So kung poor control yung asthma ninyo, poor management, kulang-kulang gamot, abusado, mga ganon, nag-complication yung asthma. Ang major complications ng asthma is yung heart disease, cardiovascular tawag doon. Kasi pag meron kang asthma na yung hindi magandang management, yung hindi nag-aagapan kaagad, hirap lagi ang puso, hirap ang baga. So yung cardiovascular respiratory system, overwork sila. So sa matagal na panahon na pinahirapan mo yung heart mo because of yung asthma, nagkaroon ng mga heart problems. So ito mga tinatamaan ng asthma initially, na ganun pa rin, poor management, kulang ang gamot, inaabot din ng emergency room. Alam mga emergency rooms natin ngayon, medyo congested, hindi nakikita kaagad yung may asthmatic na may heart problem. So pagdating sa emergency room, karamihan ng cause of death ng asthmatic is cardiorespiratory failure. Either nagka-cardiac arrest or respiratory arrest. Ganyan. Okay, so siyempre kailangan natin i-alert ang medical staff na kung meron dumating kagad na asthmatic, kailangan, kasi alam niyo naman ang mga ganun, yung mga emergency room, mga triage, meron talaga nurses dyan, yung medical staff, na binabantayan yung mga dumarating. Yung iba pwede mo talagang paupuin at maghintay ng kanilang turn. Pero yung asthmatic, hindi dapat talaga paghintayin yon. Kailangan, pagdating sa emergency room, bigyan ka agad ng treatment, attention. Una-una dyan is oxygen. Tapos bigyan ka agad ng yung mga nebulizer para ma-arrest ka agad yung symptoms ng asthma at saka nilang ipagpahinga doon sa emergency room at ituloy yung treatment later on kung medyo okay na yung panghinga. Kasi kung ma-miss yan ng medical staff sa emergency room, ay pwede talagang mamatay ka agad ang asthmatic patient. Yan ang danger ng asthmatic Yung nakakarating sa
ang tawag doon status asthmaticus eh. Mahirap talaga baliktarin yon. Oho. So ang problema dito, may asma ka na nga pero naninigarilyo at umiinom ka pa. So Yun. aggravating ano na yun. Well, yan nga, kaya lagi natin sinasabi yung pinopromote natin ang awareness ng asthma because asthma in itself is already dangerous eh. Tapos sasamahan mo pa ng mga yung hindi magandang lifestyle, okay? So yung hindi magandang lifestyle, kasama dyan yung poor eating, wala kang exercise, at saka kasama yung mga bisyo katulad ng smoking and drinking, okay? Kasi kung na nga, yung breathing mo na nga, hirap na nga, tapos dadagdagan mo pa ng another burden ng smoking, kasi smoking further reduces the lung capacity. Yung lung capacity na may asthma, kung na, compromise na eh. Kung sa atin, kung sa numero pa lang di lagi natin ginagawa yung peak flow measurement, ano? Peak flow meter measurement. Yung maliit na device yun. Kung ako, yung peak flow measurement ko is 500. Hindi nyo naintindihan yung mga numbers na yan. Pero 500, ganda na yan normal peak flow yan Alam ko, naalala ko dati, nag-measure tayo ng early, yung sa'yo, mga 400, 500 din ganun din. Okay, tayo nasa advanced age. Pero yung mga cyclists, yung mga runners, siguro abot din sila na 600 ang peak flow meter reading. Eto mga asthmatic, mayroon tayong tinest dyan dumarating dito less than 200 Kasi kung peak flow meter reading ng isang tao is less than 300, kalahati yan ng normal. Reduced lung capacity yun. Ibig sabihin na, yung pumapasok na hangin sa baga, parang tipid. Okay, yun na lang tipid na pumapasok na hangin sa baga, kung kalahati na nga yung normal. Tapos yung kalahating yon, hindi naman lahat yun oxygen Baka kalahati lang din pumapasok oxygen. The rest is yung unusable air. Wala namang oxygen yan Pero yan ang proseso ng ventilation May papasok yung oxygen. Kung ano man ang oxygen na nandun sa nalalanghap na air, yun ang gagamitin ng katawan ng tao, ng lungs. Yan ang oxygen exchange. Okay? So kung imagine niyo na lang, ang 300 delikado na, tapos ang dumarating sa atin dito, 200. Aakyat dito, halos namumutla na, wala na nakukuha, inihingal. So paupuhin mo na natin, bigyan natin, matagal bang mag-recover? Ganon. Pero pag nag-recover na siya, yung initial reading ng peak flow niya was, sabihin natin, less than 200, mga 150 nga Tapos after resting, umaakyat din ng mga 180 to 200. Ayun, medyo na-relax na siya. So yan nakikita natin ang yung purpose ng peak flow meter reading, yung natatansya mo yung lung capacity. So ito, challenge ko rin sa mga asthmatics na ituloy pa rin ang program natin. Kung nararamdaman nyo meron kayong symptoms ng asthma, check natin yung peak flow meter reading ninyo. Baka magko-qualified kayo dito sa free e-karma program natin. So try natin yun. Okay. Bakit yung mga mountain climber, kung nasa taas na sila parang kinakapos sila ng oxygen yan ay nagsusuka ng dugo? Very good question yan. Well, alam niya naman, ang physics niyan, yung scientific facts yan, the higher you go, the altitude, the thinner the oxygen concentration. Alam niyo yung umaakit ng pinakamataas na point sa mundo yung Mount Everest. May baong oxygen tank yan Merong portable na oxygen na kasama sa nakakonect yan sa face mask nila. Kasi kung magre-rely ka lang sa normal oxygen content ng air natin, ibig sabihin ito, sa paligid natin, nagbe-breathe tayo ng air. Dito sa air, sa paligid natin, yung nabbe-breathe nyo every minute, hindi naman 100% oxygen Kaya katulad ng sinabi ko kanina, baka kwan lang yan, baka 50, 60, 70% lang ng oxygen yan. So ngayon, doon sa taas, sa higher altitude, mas lalo, less than 50% ng oxygen kung sanay ka dito sa lowlands ng mataas ang concentration ng oxygen, pag akit mo,
ay wala na, kakapusin ka rin talaga. So kaya advice ng mga experts sa mga mountain climbers, magbaon ng oxygen tank. Ganun yan eh. Okay? So yan, kaya nararamdaman nila yung ang tawag doon oxygen starvation in higher altitudes eh. Ngayon, kung medyo hirap na hirap sila, kung walang oxygen, mag-rest muna, kaya bababa ng konti para mas maganda yung oxygen concentration sa breathing. Bakit sila nagsusuka? Well, ito pa, yung kwan kasi, yung lower oxygen concentration content can affect yung mga blood vessels sa mga kwan. Itong sa nostrils natin, ganon, yung malamig can actually cause rupture of yung mga blood vessels dito sa loob ng ilong natin. Okay? Masubukan nyo lang kung sa mga extreme temperatures. Yung masyadong mainit at saka yung masyadong malamig, nagra-rupture yung maliliit na blood vessels sa loob ng ilong natin. Okay? Kasi highly vascular yan eh. Ngayon, kung nag-rupture yan because of itong extremely cold temperatures at saka extremely heat, mag-rupture yan. Yung dugo niyan, imbis na lalabas dito sa ilong natin, pupunta doon yung tinatawag na post-nasal drip. Sa lalamunan dumarating yon. Kung laging dumudugo yung ilong ninyo sa likod, hindi nyo napapansin sa harap, nandyan na sa tiyan natin. Ngayon, pag siyempre na-irritate ang tiyan natin sa yung presence of blood, nasusuka ka, nakikita yung blood nandun sa vomitus yung nagagaling sa suka. Yun yan. Yan ang explanation ng nagsusuka pag yung sa mga ganong environment. Too cold and too hot. Ayun. So, sala sa lamig. Yes, sala yes, sa init. Well, siguro nasubukan na mga iba dyan yung dito sa atin wala naman yung extreme cold. Ang nandito sa atin, extreme hot. Yun. Doon sa mga extreme hot, marami nagno-nosebleed. Okay? Miski sa Baguio lang hindi naman extreme na extreme cold. Pero sa Baguio, maraming maraming mga tourist na sa Baguio nagno-nosebleed because of yung colder temperature. Hindi sanay. So yung microvasculature, yan yung sa ilong nga kung lagi ka nagpipik ng nose mo, naglilinis ng kulangot. Kung nagkamali ka, ibang nadukot mo na natamaan mo yung ugat, nosebleed ka rin kaagad Very frequent 'yon. Damage to yung mga nasal vasculature, nosebleed. Ito ngayon, summer, siyempre kapag ka summer, maalikabok. Yes. So yung mga asthmatic, ano gagawin nila para makaiwas sa trigger? Katulad ng sinabi ko kanina, sa asthmatics, if you're a known asthmatic, alam mo na, matagal kung 40 years old ka, 30 years old ka, nung bata ka pa, may asthma na, lagi ka may baon na yung gamot, yung inhaler. Inhaler ang first aid ng asthmatic. Ganun yan So, may konting disiplina ka. Alam mo na asthmatic ka, so iwasan mo itong mga triggers. Kung hindi mo maiwasan dahil yan ang lakad mo, yan daan mo everyday. Alikabok yung dinadaanan mo. Sobrang init yung dinadaanan mo. So, kailangan lagi kang prepared. Ang prepared ka, yung meron ka ng dalang inhaler. May gamot na yan Okay? Yung another measure can be, kung talagang wala kang dalang mga inhaler o hindi mo maiwasan yung mga trigger factors niya, pwede ka naman mag-mask. Mask is also a protective measure. Mag-mask ka para hindi mo ma-inhale yung mga triggers na yan Mga dust. Oo. Okay. Mayroong pag-aaral na ginawa noong 2015, Korea study by Cha et al. From Yonsei University. Ano po ang na-discovery dito sa ikarma na nakakagamot sa diabetes at asthma, Doc? Ito nga, one in so many different studies over the past 10 years. Ganon. Sinite lang natin dito yung isang study done by itong pilyedo na Cha, si H.A. Cha, and yung kanyang kasama doon sa Yonsei University. Alam mo ito yung mga estudyante university, kasama sa kanilang requirement yan, yun sa kanilang mga thesis. Okay? So, itong grupong ito, si Cha and colleagues, nag-isip din sila kung anong pwede nilang gawing kanilang thesis. So ang curiosity nila, punta doon sa mga herbal preparation na ginagamit ng mga tao doon sa Korea.
yung herbal preparations na nalaman nila, itong potent ingredient from the Nara tree was ang tawag na to, yung Nara tree, ang tawag doon sa kanila, Pterocarpus indicus. Okay? So, hinanap nila kung ano yung benefit na itong extract nito. Nung nakita nila ang benefit nito, nasabi naman karamihan na gumagamit, was yung mga panlaban sa asthma. Okay? So, ni-research nila kung bakit mabisa itong yung Nara extract. Nakita nila sa mga subjects yung kung after mga 30 to 60 days na trial, nag-improve yung asthma symptoms, tinignan nila kung bakit, ano ba yung nagbabago sa loob ng katawan. Ang nakita nila, yung suppression ng antihistamines Ang ginagawa ng Nara extract is sinosuppress yung antihistamines by affecting yung effect ng Nara extract on yung mast cells, MAST. Mast cells are responsible for producing yung histamines. Ang histamines ang responsible for creating the symptoms of asthma. Ang symptoms of asthma is yung una-una yung hirap huminga dahil sa bronchoconstriction. Pag asthma, initial symptom, sumisikip ang mga bronchos, yung mga daanan ng hangin. Yung pangalawa, yung effect ng histamines is yung dumadami yung ang tawag doon, yung secretions. Yan yung sipon. So, panikip ng daanan ng hangin, sasabayan mo na ibara ng mga secretions, ng mga plema, yun lalo magbabara ang airways. Okay? So, ang ginagawa ng Nara extract is prevent yung bronchoconstriction at binabawasan yung mucosecretions, yung phlegm. So, kung wala ng bronchoconstriction, konti lang ang phlegm, mas magaang at mas mabilis ang recovery sa mga asthmatic. So, yan. So yan na na-discover dito sa sa Cha and colleagues. At saka isa pang nakita nila dito is yung benefit nitong asthma, itong Nara extract is not only for yung respiratory asthma. Also nakita nila pati yung dermatitis, yung asthmatic, para bang skin asthma ang tawag nila diyan. Marami dyan na mga isang pamilya may asthma, yung hindi makahinga. Pero ibang sibling naman nila, meron lang silang dermatitis, yung mga kati-kati. Yan pala, parehong cause nila niya. Yung isang bata, asthmatic, hindi makahinga. Yung isa naman, walang problema sa breathing, pero lagi siyang merong dermatitis. So, ang cause nito, almost the same. Pwede itong Nara extract para doon sa skin asthma at saka yung lung asthma. So, pwede ang benefit na yan for both types of asthma conditions. So, paano nakakaano ito? Sabi, isang causes is yung genetic factors daw eh. Well, in what way? Well, ako lagi ko pinag-aaralan at tinoobserbahan ito sa mga, yung sinasabi nilang genetic predisposition. Actually, yung genetic predisposition, sinasabi nila, alam niya naman yung mutation ng genes ng isang pamilya. Isa pang term dyan, evolution Mula nung isang magandang example, yung mga tao. Ang tao, naglalakad sa dalawang paa. Nanggaling daw tayo sa monkeys. Evolution. Yung evolution. Dati-dati, ang tao, naglalakad sa apat na paa. Ganon. Para monkey, di ba? Yung kamay nakatapos sa lupa, tapos may paa. Ngayon, nakatayo na lang. Yan ang evolution. Dito sa genetic predisposition, yan ang sinasabi nila, yung mga tao din, dahil sa hirap huminga, dahil sa mga pollutants, nag-evolve din ang mga tao to compensate or to cope with yung environmental conditions. Okay? So, sinasabi nila, yung parents mo, grandparents mo, etc., maraming asthma sa linya nila. Kaya ikaw din, meron kang asthma. Sabi ko, prone ka sa asthma. Sa akin, na paniwala ko, it's not purely a genetic component, kung hindi a combination of a genetic evolution and environmental conditions. Kasi yung pamilyang yon, from the grandparents to the parents to present yung generation, nakatiran silang lahat
sa environment na conducive to asthma. Yung environment na yan, it's either too hot, too cold, or puno ng mga triggers. Yung mga alikabok o yung dust o kaya yan yung mga triggers na yan. Kaya kung pag-aralan natin, kung alisin mo yung trigger do sa environment ng family na puro asthma, baka yung susunod na generation hindi na magkaroon ng mga asthma conditions. Ayun. So, andyan yung environmental factors din, Yes, ano? malaki ang bagay sa akin ng environmental factors. Kasi sabihin natin, itong batang ito, from pediatric ages pa, naging pasyente ko, inobserba ko yung in-interview kong the family line. In the family line, positive yun ang history na sila lahat na sa yung environment na conducive to asthma. Mhm. So, sinabi ko dito sa bata, yung from now on for future generations, you have to change itong environment. O ano yung environment na yan? Lilipat ka. Pwede kang lumipat o pwede kang yung do things to avoid itong triggers nito. Okay? So, kung by doing so, alisin mo yung asthma patient o asthma-prone patient sa ibang environment, hindi na magkakaroon yung mga symptoms na yan. Tsaka yung kanilang mga anak at yung mga anak ng anak, ano rin parang titigil na yung yung pagmamana ng sinasabi nilang asthma. Mhm. So, nakakahawa ba ito? Well, hindi. Ang asthma itself hindi nakakahawa. Ang predisposition nakakahawa. Ang predisposition kasi very weak ang immune system mo. Very weak ang mga lungs mo. Very weak ang yung panlaban mo sa mga triggers na yan So, yun ang ini-inherit ng tao, ang predisposition to asthma. Pero kung alisin mo nga yung environmental factors, di syempre, yung aalisin mo yung predisposing factors, magi-improve ngayon yung lifestyle ng isang asthmatic. Yan yun. Mhm. Aalisin lang, kaya mapoprove natin na hindi naman hereditary. Yan yun. Yung dito sa mga nagsisigarilyo at hindi naninigarilyo, ano ang mas malakas doon? Yung naninigarilyo o yung nalalanghap mo lang yung usok sa taong naninigarilyo? Well, according Secondhand smoke. according to scientific facts, mas mataas ang percentage ng yung pinaka masamang complication, yung cancer, lung cancer, mas mataas ang incidence sa mga passive smoker. Mhm. Ibig sabihin yan, hindi ka nga naninigarilyo, pero ang kasama mo sa bahay, naninigarilyo. So, ikaw, hindi ka naninigarilyo, you're considered a passive smoker. Nilalalanghap mo lang yung smoke nang galing sa kasama mo sa bahay. Mas mataas ang incidence of cancer sa mga ganong pasyente. So, mas Okay? mataas ang incidence sa passive kaysa doon sa active. Yes, passive. Okay. Well, sa akin, ang explanation dyan is yung smoker, actually, na-desensitize siya sa precancerous condition. Parang yung katawan niya, nasanay na, unti-unti. Ganon yan. Mula nung teenager siya, nag-smoke siya. Ilang taon na siya? 40. So, over the past 20 years, para bang yung na-adjust o na-adapt na yung smoker to the smoke, yung condition. So, hindi naging cancerous sa kanya. Ang problema, yung passive smoke na nakarating dun sa isang tao na cancer prone. So very sensitive yung cells nung positive smoker. So pag natamaan ng sigarilyo, pasok agad, parang ipapasok ko na category as a free radical yung smoke, papasok dun sa cancer prone. So kung pumasok dun sa cancer prone na pasyente, umpisayan ng inflammation na mismanaged, papunta ng cancer na yon. Kasi umpisa ng cancer is inflammation. Ayun. So itong mga asthmatic nito ay rin ito. Itong mga asthmatic nito ay babagsak din sa tuberculosis. Well, not directly pero contributory ang tawag ko diyan. So magkaiba ang asthma sa TB. Yes. Kasi ang asthma is a condition whereby there is yung difficulty of exchange of yung gases, oxygen. Hindi maganda yung oxygen exchange. Hindi makapasok ng tama ang oxygen sa cells ng respiratory system. Okay?
So, compromise ang buong respiratory system sa asthma. Doon sa tuberculosis, ang nangyayari nun, isang parte lang ng lung usually ang affected. Nagkaroon siya ng mga yung namamatay yung cells ng lung ng makonti-konti lang, kumakalat din yan eh. Pero the result of oxygen starvation, yung kulang ng oxygen, is conducive to TB, tuberculosis. Makita niyo yung mga yung mga TB patients, yung mga nagkaroon ng TB, marami yon yung mga sedentary life. Ibig sabihin, hindi nag-exercise, hindi naglalakad, pwedeng nagsisigarilyo, gano'n. Yan lang, ang more prone to TB is yung mga upper parts ng lung, yung nasa taas. Yung hindi masyadong na-aerate, hindi masyadong na-ventilate, hindi nakakarating ang oxygen sa lugar na yan, kaya dun malago ang TB. So, yung difference ng starts ng TB at saka asthma, difference eh. Kaya, ang relationship ng asthma sa TB is asthma has oxygen starvation and kung walang oxygen ng lung, dun lalago ang TB. So, pwedeng coincidental ang TB. So itong asthma at saka TB, ang kanilang punteriya is lungs. Lungs, yes. Tuberculosis, yung organism na causing TB is an anaerobic organism. Mas maganda, mas gusto niya yung lugar na walang hangin. Ganon. So kung well-ventilated ang lung, magandang exercise, magandang yung immune system ng tao, mas magandang yung resistance to TB. Yung mga taong hindi magandang mag-exercise, hindi magandang ventilation, that are smoking, mas prone to TB yung mga yon. So ang tuberculosis, hindi lang lungs ang kanilang tinitira, marami rin parte ng katawan. Well, tuberculosis, the tuberculosis bacteria, yung Mycobacterium tuberculosis ang tawag doon. Pwede sa mata, pwede sa buto. Hindi, it can spread in the body. Okay? Kaya yung initial site ng TB is the lung. Parang cancer din yan eh. Pero merong invading organism, yung bacteria ng TB. Dapat lang doon siya sa lung. Pero nakikita natin ang TB sa ibang parte ng katawan. Kakalat na. Mga kakalat. Maraming lumalabas sa bone. Bone. Yung bone. Maraming mga TB of the bone. TB of, actually, yung parang tuberculosis ng skin is more of, yung tinatawag nilang leprosy. Parang ganon. O yung tuberculosis ng skin, parang leprosy na yan eh. O mahirap gamutin yan kasi very yung stubborn yung bacteria niya, mahirap papatayin eh. Iba rin sa psoriasis. Iba rin ang psoriasis eh. Psoriasis is more of an autoimmune inflammatory condition. Ganun yan eh. It's not psoriasis is not caused by bacteria. TB is caused by bacteria. Okay, itong mga asthmatic ay delikado ito sa mga viruses tulad ng COVID. Yes. Okay. Predisposition ang description ng asthma. Okay? Maraming asthmatic individuals, ang tawag dyan is a predisposing situation. Ibig sabihin niyan, meron ka ng asthma. Yan ang predisposition mo. Meron ka na talagang sakit. Okay? Tapos dapuan ka ng ibang sakit katulad ng COVID, katulad ng respiratory disease, katulad ng influenza, mas mahirap i-manage yung sakit na yon na dagdag kaysa yung mga ordinaryong tao na walang asthma. O kasi sa asthma, compromise yung immune system mo eh. Mahina yung katawan mo. Tapos darating na naman itong ibang infection, mas mahirap ang management. So, mas delikado kung meron kang asthma sa mga darating na mga sakit. Okay. Pakinggan natin yung mga testimonials or mga testimony ng mga asthmatic na ito ay binigyan ng ICARMA for 1 week na continuous 2 weeks actually. 2 weeks continuous na naggamot ng ICARMA at kung ano ang kanilang ano ang epekto at paano nakatulong ang ICARMA sa kanila bilang asthmatic. Pakinggan natin yung testimonial ni Rodrigo Dayap. Ka Edwin, ready na ba?
Ako po si Rodrigo Dayap, 65 years old. Nakatira po ako sa Panta S, Dagupan City. Ang dati ko pong sakit ay asma. Ang asma kong nararamdaman ay hindi ako makahinga, masakit ang aking dibdib. Ako'y nagpunta kay Dr. Glenn Soriano para magpagamot. Uminom ako ng gamot na Ikarma. Nag-start ako noong September 16. Nung pinainom ako ni Dr. Soriano ng gamot na Ikarma, pagkaraan ng 2 linggo, ay gumanda ang aking pakiramdam. Kasi ang dati kong piplo ay 180. Ngayon, nung natapos akong uminom ng Ikarma, naging 260 na. Parang bumalik na yung dati kong kalusugan. Gumaan talaga ang aking pakiramdam. Kung kayo'y may sakit na asma, uminom din kayo ng Ikarma para gumaling ang inyong karamdaman. Ikarma sa katulad ng asthmatic, Doc? Well, isang emphasis ko rito dito sa testimonial ni Mr. Dayap is yung sinasabi niyang yung peak flow assessment, peak flow meter reading niya. Nung dumating siya rito sa atin, complaining about difficulty of breathing, etc., ang kanyang peak flow measurement was 180. Okay? So, sa mga nakikinig para maintindihan nila yung peak flow meter reading, a normal person na walang nararamdaman difficulty of breathing o gano'n, kahit na may TB, kahit na may heart condition, ang normal peak flow meter reading should be above 300. 300, ha? Kaya itong si Mr. Dayap, nung dumating siya rito, yung peak flow meter reading niya was only 180. Okay? Compared to a reference na normal of 300. Parang kalahati lang eh. Ganon. Okay. After a 2-week period na binigyan natin siya ng daily na Ikarma for 2 weeks, daily yan ha, nasabi niya na during the first week pa lang mas magandang pakiramdam niya. Parang bumalik ang sigla niya. Parang sabi niya, mas magandang yung condition niya. Wala na raw siyang, antabi nga, parang hirap siyang huminga at masakit siyang huminga at meron siyang mga chest pain pa nga. Yung chest pain niya, hindi naman chest pain na heart condition niya. More of yung, kasi kung na-irritate na yung ano niya. Kasi kung difficult breathing ka, labored breathing ang tawag doon, na nagagamit niyong ang tawag doon intercostal muscle, yung mga muscles sa mga tadyang, ganun yun eh. Pag lagi mo nagagamit yon, parang pulikat din yan eh, yung muscle pain din yun eh. So sabi niya, dahil sa less ang work ng lungs niya, hindi na bumalik yung mga pain niya doon sa paghinga. At saka mas gumaang ang galaw niya. Tapos, nung after 2 weeks, nung bumalik siya rito, na sinabi niya ang benefit na nakamtan niya, chinek naman natin ang peak flow meter reading. Ang peak flow meter reading went from 180 to 260. So, significant ang improvement ng peak flow meter reading niya. Okay, so interpreting yan, bakit gumanda ang peak flow meter reading niya? Is kasi lumaki ang lung capacity niya. Lumuwang, nagkaroon ng nag-relax yung blood, anong tawag nito, yung lung, yung passages, yung bronchus niya bumukas at na wala na siya yung mga sipon, yung mga plema na nagbabara. Mm-hmm. So gumanda ang kanyang yung mga daanan ng hangin at saka yung peak flow meter reading nag-increase significantly at yung sa physical niya, clinically, mas magaang ang pakiramdam niya, mas magandang breathing niya. So yan ang benefit ng using Ikarma for at least 2 weeks na bumabaliktad ang symptoms ng asthma. At saka itong mga other na testimonials natin na using Ikarma for at least 2 weeks to
to 2 months to 3 months, sinasabi nila na-reduce yung kanilang consumption ng regular medications for asthma. Yung nababawasan ng mga yung asthma attacks. Tapos nababawasan yung gamit nila ng mga inhaler at saka nebulizers. So halos hindi na nagtitrigger yung ano. Oo, yan. Halos hindi nagtitrigger. Ito nga, meron tayong lagi na sinasabi, ito yung mga dati naglalakad, dati nagbabike, tinigil because of yung asthma symptoms. After mga 2 weeks, bumalik sila sa biking and bumalik sa walking. Ito ang problema sa mga asthmatic. Paano yung mga sa trabaho, nakakaroon din yan ng hazard sa trabaho kung sakaling ikaw ay pintor. Yes. O kung ano man yung mga ayaw mong maamoy doon sa trabaho mo na magti-trigger ng sakit mo. Well, maganda talagang yung assessment niya kasi asthma can definitely affect yung mga social life ng mga may asthma kasi it prevents them from yung optimal performance. Okay? Kasi yan nga, hindi nakakahinga. Tama yung pintor kung ang trigger mo is yung amoy ng pintura. Hindi pag basta naamoy yung pintura, atakihin ka na. So ako masasabi ko, well, katulad na sinabi ko kanina, pre-medicate, gumamit ka na ng mga inhaler bago ka mag-paint, gumamit ka ng mask bago ka magtrabaho para to prevent yung trigger ng symptoms na yon. Okay? So dito sa yung sa mga opisina. Okay? Sa mga opisina naman, ang trigger factors yan is yung alikabok sa opisina. Hindi lang yun. Yung pabango ng opisina. Pabango. At yung sobrang lamig ng aircon, mga ganon. So, if you are a asthmatic, known asthmatic, kailangan you have to prepare for yung environment na papasukan mo para hindi kaagad yung symptoms. Kaya pala kapag may party, halos ayaw, nakadistansya sila ayaw nilang lumapit Yes. Well, sa party nga din isa pang another trigger would be food. Okay? Pag mayroon akong kaibigan na kapag kumain siya ng bawang, nagkakaroon siya ng allergy. Ayun. Yan yung mga food triggers yung iba, yung mga hipon-hipon, yung mga seafood, di ba? May allergy sila. Yun. So, yung mga food allergies can not only trigger yung asthma, pero it can trigger an allergic reaction na kailangan mo talaga gamot ng yung anti-allergy. Yan. So, aside from asthma, kung meron ka food allergy, it can before and after. Ibig sabihin ko dyan, a food allergy can trigger a allergic reaction. A food allergy can also trigger an asthma attack. So, pwedeng both. So, yung pag sobra ka naman sa inhaler, hindi ka ba magkakaroon ng doon, side effect din doon? Meron din, kaya merong konting warning. Ang inhaler has a bronchodilator, okay? A bronchodilator, basically in medicine, ang side effect nun is tachycardia, tawag doon. Mas mabilis ang tibok ng puso mo. Ganon. Kasi opposite effect. Nagdadilate ngayon bronchos mo, pero bumibilis ang tibok ng puso mo. Yun ang side effect. Kaya ang warning sa mga gumagamit ng inhalers na madalas is monitor yung heart rate. Kasi dapat kung medyo masyadong mabilis yung tibok ng puso mo at meron kang sakit sa puso, delikado rin yan So, kailangan may ceiling. Kung halimbawa, gumagamit ka ng inhaler 1 to 3 times a day, okay lang yun, basta okay lang ang heart rate mo. Pero dahil sa season, marami kang atake sa loob ng isang araw, kailangan mas frequent ang use ng inhaler, monitor lang yung heart rate at saka yung mga symptoms para maiwasan mo yung mga complications ng puso. So, delikado rin pala sa asthmatic ang coffee. Yeah, well... Kasi magpapalpitit ka raw, according to our texter. Well, actually, asthma, coffee can actually help asthmatics. Kasi yung coffee has the effect of bronchodilation, okay? But coffee also has effect ng rapid heart rate, okay? Pero sa akin, yung studying, observing, etc.,
the bad effects of coffee occur after an overdose of caffeine. Ano naman yung overdose of caffeine? Overdose of caffeine can be in the concentration of coffee or it can be in the frequency use of coffee. Eh kung ang buhay mo araw-araw is coffee every hour, delikado ka talaga. Pero kung coffee ka in the morning lang, stimulation pa nga yan may antioxidant pa nga yan baka healthy pa nga yan sa'yo. Kaysa kung kahit na may asthma ka, may heart condition May ka. antioxidant yun. Antioxidant ng coffee. Kahit na 1 cup of coffee every morning to wake you up and stimulate you, baka healthy pa nga yan Pero kung abusado ka naman sa coffee, para wala ka na nga ulam, ginagamit mang coffee, pampatay gutom lang, every hour, ay delikado na sa iyo yun. So, yun na lagi ko sinasabi yung conditions na abuse of anything, any food is dangerous for your health. Kung Ayun. abuse ka ng coffee, actually 3 times a day coffee, sa akin even if you have a minor heart condition, sabi ko, just don't abuse. Kung mag-Starbucks ka, very heavy ang coffee ka, hindi naman pretty Starbucks Hindi naman, good ang Starbucks Or it can be healthy for you. Pero if you abuse something too much, kasi mataas ang caffeine sa mga stronger coffees Kung stronger coffees and abusive, it can actually lead to a problem heart condition. Ganun yun Okay? Hindi, ang ano mo doon sa SB, yung mataas ang presyo, medyo masakit sa yun. Yeah, well, sabi ko kanina, when you have a heart condition, you have to be more careful in what you ingest. Ibig sabihin niya, kung anong iniinom mo, kung meron sa mga caffeine, meron mga ganon na delikado sa puso, you have to be more careful than a regular person. What I mean doon is, mahal ang kopi doon. Ay, oo. Pag ikarma ka na lang. Ikarma. Bili ka na lang na ikarma, 15 pesos. Tama. Pero doon, sa kopi mo doon sa abot ka ng mga 125 pesos. So, looking at medyo masakit. Tama. Looking at the antioxidant benefit between coffee and ikarma, nandun na ako sa ikarma. Kasi yung antioxidant benefit is twice the power ng coffee. Ganun yan Tapos kung ikarma, yung looking at the antioxidant effect, para tenfold over yung coffee. Okay? Ikarma will not stimulate you katulad ng coffee. Pero ikarma will protect you from yung caffeine ang yes. Ikarma will protect you from other diseases. Coffee will protect you din pero less effective than ikarma. Ganun yan So, substitution. Yung bang caffeine, hindi addictive yun? Caffeine? Well, it can be addictive in a sense. Kasi kung if you're a coffee drinker, I'm still a coffee drinker every morning ganon. So even in the afternoon, I indulge in a second cup of coffee in the afternoon, pero not frequent So coffee can stimulate you physically and psychosomatically. Ibig sabihin niyan, yung act na nagka-coffee ka, yung lasa na lang will wake you up Gigisingin ka talaga. Yung aroma. Oo, yung aroma na gigisingin ka talaga. So yan ang benefit. Kung sabihin natin, ikarma, wala namang ganong amoy Wala namang ganon na lasa na ikarma. Sabi ko, so iba ang stimulation ng coffee versus sa ikarma. Pero kung looking at the benefit, the long-term benefit, nandun na ako sa ikarma. Ganon. So every day, sabi ko, wala naman. I take coffee every day. I take ikarma every day. Pero I'm getting the benefits of both ingredients every day. Ayun. Okay. So marami na naman tayo natutunan kay Dr. Glenn Soriano. Yung mga viewers natin, si Renato Jubillanos, Boots Verona, si Jane Magsano, Lynn Coronel. Meron din tayong mga listeners abroad. Si Nida Mundares Obispo, si Sophia Matias, si Preciosa de la Cruz, si Sir Ben Jubillanos, at marami nang natabunan. Pasensya na kasi masarap maganda yung discussion natin. Dito na yung taga-monitor natin na every week umaakyat yan dito sa ating himpilan si Mr. Escanio. Siguro, siguro na-extend ko na yung life nito ng mga 10 years Kasi lagi nandito, sabi ko,
Miski siyempre, pa paano. Dati, pag umaakyat yan, hinihingal. Ngayon, baliwala na yan. Wala na. At saka activity, nasa hospital din. Pero mabilis ang recovery niya. Nagkasakit din yan. Mabilis din ang recovery niya. Sabi ko, itong isang matandang ito, very strong ang kanyang resistance sa lahat At saka yung kanyang yung stamina is very good. Yes, saka yung will. Yung will niya talagang I-karma model ito. I-karma. Dapat ito, mag-testimony rin. Kaya kung meron kayong karamdaman dyan, diabetes, asthmatic, maski anong inyong nararamdaman, punta lang kayo rito every Saturday. Tayo kay Dr. Glenn Soriano, sabihin nyo yung kung mayroon kayo laboratory results, dalhin nyo at pag-aaralan po niya yon. Yeah, i-explain natin, i-clarify. Kasi marami nga yung mga laboratory results nakukuha na hindi na iintindihan. So, clinically, i-correlate ko doon sa pasyente ko ano ibig sabihin ng lab, at bakit ganitong gamot ang binigay sa'yo. Explain natin. Kasi kung, yung sabi nila, Ernie Baron, knowledge is power Ganun yan Kung naiintindihan mo yung sakit mo at naiintindihan mo yung gamot na bakit mo iniinom yan, mas gagawin mo. Pero kung hindi mo naiintindihan, hindi mo gagawin yan. Okay. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong, sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat.